ibang balita, posible manong hindi matuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sakaling abutan ito ng pagpapalit ng susunod na Kongreso sa Hunyo. Ito ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna sa gitna ng usapin ng pagkakabinbin ng impeachment proceedings sa mataas na kapulungan. Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Duda ang isang retiradong maestrado ng Korte Suprema kung magtutuloy ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung aabutan na ito ng pagpapalit ng Kongreso sa Hunyo. Paliwanag ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, isa sa mga miyembro ng komisyong bumalangkas sa 1987 Constitution. Malaki ang magiging epekto ng halalan sa Mayo sa kahihinatnan ng impeachment. Dahil while the Senate is a continuing body under our Constitution, the House is not. Yeah. The House is not. So with the elections that is scheduled in May this year, we will have a completely new set of representatives in the House of Representatives. The 19th Congress House of Representatives will pass out of existence in the continuing body ang lower house. Yeah. Paliwanag ni Ascuna, nakasaad sa konstitusyon na kung sino ang naghain ng impeachment, dapat sila ang manguna rito. Pagdating ng eleksyon, papalitan sila lahat. Maaring ma-re-elected din yung 250 na yun, maaring hindi. Kahit na ma-re-elected sila, they will be under a new mandate and operating under a different house. Will that be a valid continuation of the impeachment complaint that was filed by a different house under a different Congress? Yan po ang malaking katanungan. There is an identity of the same complainant and the same complaint. At kailangan siguro na babaguhin to file a complaint for impeachment more than once in 1 year against the same official. Aminado naman si Ascuna na depende pa rin naman ito sa Korte Suprema sakaling maiakyat na rito ang usapin. Kahit nagka-file na ito sa Senado, kung hindi pa naman anya ito nagkakapag-convene bilang impeachment court, wala pa silang jurisdiction sa kaso. Yung word na file kasi, na file, whether or not it should be considered as complete, na na-file lamang doon sa docket ng Senado, ay hindi naman tinanggap ng Senado dahil sabi ni Senate President Escudero, they have already adjourned by the time it was filed. They have to accept the articles as an impeachment tribunal. So they have to convene and accept the articles as duly filed with the tribunal. Kaya palagay ko, dapat mag-convene sila at umpisahan nila through recognizing that the articles have been filed with the tribunal and inform the House. Aminado si Ascuna na sakaling hindi maaksyonan sa kasalukuyang Kongreso, maaring mabaliwala ang impeachment laban kay VP Sara. Sa ilalim ng rules, isang beses lang pwedeng magsampa ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Gate naman ni Attorney Amando Ligutan, co-author sa ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara, na kapag acquire na ng jurisdiction ang Senado at sila na ang bahalang ipagpatuloy ang impeachment trial kahit magbago ang nakaupo sa Kamara. Yung issue po ng adjournments, yung issue na kailangan bang special session ipatawag ng Pangulo if the Congress is on recess or adjourned. You know, these problems, these issues are only relevant kung yung pinag-uusapan po is legislative functions ng Kongreso. I.e., ano ibig sabihin nun? Kung hindi po legislative function yung pinag-uusapan, irrelevant po yung usapan ng adjournment. Sa tanong naman kung may epekto ang pagsulong ng inciting to sedition complaint laban kay VP Sara sa impeachment, ang tanong whether or not while pending yung impeachment proceedings,
pwede ba mag-file ng criminal case on the same grounds? Yeah. Halimbawa, high crime eh, high crime. Oh. Pwede dahil iba naman yung criminal case. Ang purpose nun is to send her to jail, whereas in impeachment, the purpose is to remove her from office. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila.